Magandang araw po sa bawat isa. Sa Sunday po ay pinagdiriwang natin yung araw ng mga tatay. Hindi lamang natin pinagdiriwang isang beses, kundi sa buong taon at sa buong buhay natin, pagdiriwang natin ang araw ng mga tatay sa ating mga buhay. Dahil mapalad tayo dahil nagkaroon tayo ng ama na mapag-aruga at patuloy na sumusuporta sa mga anak at patuloy na nagmamahal sa kanyang pamilya. Ayun pong araw na ito, bago tayo pumalaot ng gusto, ay basahin natin ang nilalaman ng 2 Corinthians chapter 6, verse 18. At ganito po ang nilalahat. And I will be a father unto you, and you shall be my son and daughters, saith the Lord Almighty. So ngayon, ano ba ang meaning ng tatay? Di ba? So, halimbawa natin ay walang iba kundi ang Panginoon bilang ama natin sa kalangitan, na siya ang nag-aaruga at nagpo-provide sa mga kanyang mga nilalang. At alam ba natin na sa ngayon ay ang isang ama ay pabaya, no? Isang ama ay na-abandon niya yung kanyang role bilang tatay at responsibilidad niya, kaya marami mga anak ay nasisira at hindi tumatak sa tamang landas ng kanilang mga pamumuhay dahil walang gabay ng kanilang mga ama sa mundong ito. Ngayon, ano ba ang definition ng tatay? Ang tatay ay unang-una ay makita natin siya ay maglilid ng example. No? Siya yung halimbawa sa pamilya. Hindi lamang sa kanyang salita, kundi maging sa kanyang gawa. No? Nung nabubuhay pa yung tatay ko, no? Sinabi niya na puro dahil siya ay nasa military, ay ang pagsunod namin ay military authority din. Pagsunod namin ay kung ano ang sinabi niya, yun ang susundin mo. No? Pero makita natin na minsan ay taliwas, no? Kung anong sinabi niya, hindi niya ginagawa sa kanyang buhay. So, unang-una na ipapakita ng isang ama ang pagiging halimbawa. Siya ang magiging role model sa kanyang mga anak. No? At kung gusto natin na magkaroon ng impact sa ating mga anak, ay ipakita ng kanyang ama ang pagiging halimbawa niya. He can influence their children and his children and other children too. No? At sa kanyang generasyon. No? At alam natin na dun sa halimbawa sa John chapter 4 na isang Samaritan woman ang nagigid doon sa well, at ang Panginoon Jesus ay dumating doon at sabi niya na ang Panginoon ay nag-witness doon sa babae, meron siyang 5 asawa, no? At hindi siya gumagawa doon sa kalooban ng ating Panginoon. Pero naalala niya yung marahil yung sabi niya yung mga tao dito ay sumasamba na merong Diyos, no? That there is coming Messiah doon sa kanilang lugar. No? So makita natin dito, dahil sinabi ito ng mga prophet sa kanila at mga kalalakihan ay nailagay na sa kanilang mga puso at itinuro na merong Diyos na manlilikas sa lahat. No? So this woman was influenced by godly men. Napakinggan niya sa kanyang tenga na merong Diyos. No? Napakinggan niya ito sa iba. So, ang mga lalaki dito ay mga tatay. At bilang ama ay siyempre ay isa sa mga great impact na dadalhin ng isang ama yung pagmamahal niya sa ating Panginoon. So dahil makita natin, ilagay natin sa ating conviction, sa ating puso na ito na yung
Ito na, no? Kung susunod ang ating mga anak sa susunod na henerasyon, siyempre sa halimbawang ipinapakita natin, no? So, hindi lang naman kundi ipakilala ang Panginoon, kundi mga bata ay turuan din natin ng pagsamba sa ating Panginoon, no? We want to see our kids worshiping the Lord also sa kanilang mga buhay. Ibig sabihin ng worship, singing, praying, pagdalo ng church, pagbabasa ng Bible, at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, pagpili ng tama at tumayo doon sa pinapanindigan mong pananampalataya. No? So makita natin mga minamahal, binibless ng Panginoon yung tahanan, yung ama, no? Dahil nililit niya yung kanyang mga anak doon sa pagkatakot sa ating Panginoon. Kaya makita natin, no? By the way we live, ay pinapakita natin yung ating halimbawa sa ating mga anak. Later on, kung nakita sa atin na nandito tayo sa Panginoon, our children will see in ourselves na later on, yun ang tatahakin nilang landas sa kanilang mga pamumuhay. Di ba? So, makita natin, kalawa, ang isang amang godly, nililig niya ang kanyang pamilya. Di ba? Naalala mo si Joshua, sabi niya sa Panginoon, sabi niya sa mga Israelites sa Joshua chapter 24, verse 14 to 15, now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood in Egypt, and serve ye the Lord. Sa verse 15, ganito po ang sinasaad, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. No? Amili kayo kung sino ang inyong paglilingkuran. No? Which your father served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorite, and whose land you dwell. Pero ito sinabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. No? So makita natin, bawat mananampalataya ay continually choose, piliin niya yung kanyang Diyos na paglilingkuran. Ngayon, you're raising generation na mayroong takot sa ating Panginoon at kailangan nating magbunga, no? Sa anong paraan? By living our example, no? At hindi natin sasabihin lang sa mga anak, pumunta kayo sa Sunday school o sa church, kundi yung tatay ay he will bring the kids together with him. Di ba? Hindi lang tuturuan natin ang ating mga anak na mag-pray. Di ba? At hayaan natin ng church magturo sa kanila. Kundi tayo na mga ama ay pasimuno sa panalangin sa mga mananalangin para sa ating mga anak. No? So makita natin mga minamahal, there is inner desire in our lives na makita natin that they are serving the Lord Jesus Christ at their early age. Di ba? At ano ba sinabi ng Book of Proverbs? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, nakita natin na ang isang tatay ay alimbawa, siya ang leader pagdating sa family altar, he will serve the Lord continually sa kanyang buhay. At makita natin na ang tatay ay nagsiserve bilang priest sa kanyang tahanan, sacerdote, no? To lead the home into the things of God. Yan ang ating makita. Pangatlo, ang isang godly father, mahal niya yung kanyang asawa. Ano ba ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 25? Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. So anong makita natin dito? Ang tahanan ay in-establish ng ating Panginoon as basic unit ng ating society. Bawat family merong kailangan leader at ang role na yan ay ginagampanan ng tatay. Hindi yung nanay, no? Kundi ang nanay lang ay to submit to her husband. Yan ang ating
makita. Responsibility ng husband ang maging head of the wife at saka yung family. No? So, dito makita natin, he must exercise his love, gentleness, and consideration for his wife and family. No? So, hayaan natin makita ng mga anak natin na yung daddy nila ay devoted, committed, at mahal niya yung kanyang asawa. Ngayon, nakita natin maraming mga mag-asawa nag-iwalay. No? At kahit na magaganda at mga gwapo, nag-iwalay dahil naghahanap ng ibang mamahalin o kaya sumakabilang bahay. No? Nakakalungkot isipin na gano'n na ang nangyayari sa mga family ngayon. No? So makita natin kung paano kumilos at gumawa ang kalaban. No? The devil wanted to destroy family. No? At makita natin na pag-pray natin ang bawat family ay totoong naglilingkod, no, ng tapat sa ating Panginoon, whatever the circumstances is or whatever the trials or temptation that comes in their lives, they'll continually serve us family and they love one another. Na kahit na dumating yung punto na may mga pagsubok sa mga buhay, they continue to love one another as family. So, I hope na sa araw na ito ay natutunan natin yung mga mahalagang prinsipyo sa pagiging mabuti at maayos na pagkakas. So, magandang araw po muli sa bawat isa.